Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po, isang mapagpalang pagbati sa inyong lahat at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo atid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services sa patnugot ng Presidential Communications Office. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Sa ngalan po ng ating Global na Tayo team mula po sa ating Master Control, si Ms. Susan Aizon, sa ating Wirecast, si Justin, and of course, sa ating live audio streaming, kasama natin si Leo Magpayo. At ang ating executive producer, si Ms. Stephanie Vicente. Kami po inyo nasusubaybayan live sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gaya na rin po sa ating YouTube channel. Sa inyong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa pamamagitan ng ating live, real-time live audio streaming sa inyo pong mga cellphones, laptops, and desktop. I-access nyo lamang po kung kayo may smartphone or iPhone. Sa smartphone, punta lamang po kayo sa Google Play at sa iPhone, punta lamang po kayo sa App Store. At sa browser na yan, i-type nyo lamang po eVox PBS Receiver. E as in Elephant, V as in Victory, O as in October, X as in Xerox. At kapag na-download nyo po yan, i-tap nyo lamang at makikita nyo na po ang mga tile icon ng mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service. Isa na po dyan ang Radyo Pilipinas World Service. So, kamusta na po kayo ngayong araw na ito ng Lunes? Ika-20 na po tayo sa buwan ng Oktubre, araw at oras dito sa Pilipinas. Nagsisimula po ang ating broadcast alas 7 ng umaga at nagtatapos hanggang alas 3 to 4 in the morning the next day. Ganyan po kahaba ang ating programa, ang ating broadcast time para po lalo po namin kayo marating. Lalong-lalo lang ating mga overseas Filipino workers saan mang dako ng mundo, anumang oras, umaga man, tanghali, hapon o gabi. Pwede po nyo kaming subaybayan dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Mahalaga po ang ating mga pag-uusapan ngayong araw na ito. Simulan ng 5 araw na naman natin pagsasama dito sa ating programa. Unang-una, of course, tatalakayin natin ito pong binubuong Memorandum of Understanding sa pagitan ng Pilipinas at ng Chinese Coast Guard. Ito po ay binubuo sa pangunguna ng ating Department of Foreign Affairs at ang counterpart ay ang Chinese Coast Guard. Ngayon, kung ano nilalaman itong Memorandum of Understanding na ito ay binubuo pa ho. Pero kailangan malaman natin ang epekto nito. May epekto ba ito sa kasalukuyang ginagawang hakbang ng Philippine government upang ipaglaban ang ating territorial sovereignty? Kung tayo magkakaroon ng Memorandum of Understanding with the Chinese Coast Guard. Pag sinabi nating Chinese Coast Guard, yan po ay nasa ilalim ng Chinese government. Okay? So what will that mean dito sa mga ginagawa ngayon ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno na patuloy nating pinaglalaban ng ating karapatan sa West Philippine Sea sa kabila ng patuloy na harassment na ginagawa ng Chinese Coast Guard, Chinese militia, maging ng People's Liberation Navy dito sa ating bahaging ito ng ating karagatan. Mamaya po makukuha natin ang panayam at punto dyan mula naman kay Professor Renato De Castro, ang ating Foreign Policy and Security Analyst. Actually, nasa linya na po natin siya ng komunikasyon para ibahagi ang kanyang professional insight at opinion dito sa niluluto o binubuong Memorandum of Understanding sa pagitan ng Department of Foreign Affairs at ng Chinese Coast Guard. Nasa linya na si Professor Renato De Castro. Prof. Rene, good morning. Si Ray Sampang ito sa programang Global na Tayo. Okay, sige, medyo ini-establish lang natin yung linya ng communication. So, sige, habang ini-establish natin ang linya ng communication, ready na ba si Prof. Rene? Alright, sige. Okay, ready na. Ready na si Prof. Rene. Rene, good morning. Si Ray Sampang ito. Okay, sige,
habang ini-establish natin ng... Kare, nadidinig mo ako? Yeah, narinig kita. I can hear you, Rene. Okay. Okay, sige. Thank you very much, Rene, sa muling pagpapaunlak sa ating himpilan, Radyo Pilipinas World Service. Napatawag kami sa iyo sapagkat may niluluto, may binubuo itong ating Department of Foreign Affairs na Memorandum of Understanding with the Chinese Coast Guard. Of course, pag sinabi natin Chinese Coast Guard, that is of course under the Chinese government. Now, alam natin na hanggang ngayon patuloy tayo nakararanas ng harassment mula sa Chinese Coast Guard, sa Chinese Navy, maging sa Chinese militia. Sa tingin mo ba, Rene, nakarating na ba sa'yo, unang-una, nakarating na ba sa'yo itong binubuong ito ng DFA na MOU with the Chinese Coast Guard? Magandang umaga, Kare, at magandang umaga ho sa ating mga kababayan. Oo, pakinggan ko na yan, nadinig ko at nabasa ko rin yung komento ni Commodore J. Tariela, yung spokesperson ng National Task Force on West Philippine Sea, na sinasabi niya sinusuportahan niya yung efforts ng Department of Foreign Affairs. Pero Kare, ang issue dyan, ano ba yung detalye ng Memorandum of Understanding? Yes, oo. Yun ang dapat malaman ng ating mga kababayan. Pero mukhang hindi pa inilalabas yung detalye ng MOU, yung provisions nun, which of course can, masasabi natin can cause undue confusion sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa patuloy na ginigit nating sovereign territory dyan sa West Philippine Sea. Hindi lang yung Kare, no? Sa tingin ko, no, ang medyo nakakabahala dito sa Memorandum of Understanding, no? Now, of course, hindi pa natin alam yung detalye, it might generate na tinatawag natin unwarranted expectation. No? So, on our part, wala naman akong doubt sa, kumbaga, yung goodwill ng ating Department of Foreign Affairs at of course ng ating gobyerno. Ang nakakabahala, meron bang goodwill ang mga Chino? Nako. Pagdating na, of course, i-de-escalate itong nangyayari, no? Sa West Philippine Sea, South China Sea. So, kasi sa atin, pananaw natin, pag nakipag-usap tayo, nakipag-upo tayo sa mga Chino at nag-come out with any form of memorandum of understanding, nasa goal natin na pahupain yung tensyon. Of course, nakikita natin sa mga Chino, unang-una, mayroong elemento pa rin ng bad faith, no? Na hindi natin alam kung talagang gusto nila pahupain kasi yung mga nangyayari recently, lalo na kung titignan natin yung sa Scarborough Shoal, no? Yes. Na nag-announce sila na gagawing nature's reserve. Then recently, no, Kare, nag-conduct sila ng military exercise. In-announce pa nila. Gagawin nilang natural nature's reserve yung Scarborough Shoal. Pero bakit nandun yung presensya ng People's Liberation Army's Navy? At magkukonduct pa ng military exercise. Yes. So, babalik ako doon sa sinasabi ko, meron tayong, kumbaga, we're operating on the basis of good faith, pero ang katanungan ba, yung sa kabilang lamesa nga ba, yung mga Chino, gusto nga ba nila pahupain yung tensions sa South China Sea? And of course, yung nangyari pa, Kare, nung binangga ng Chinese Coast Guard, yung barko ng BRP, yung Bureau of Fishery. BFAR, oo. BFAR, no? Na nangyari malapit mismo sa Pag-asa Island. Yes. Nasa loob mismo ng ating territorial waters, sa loob ng 12 nautical miles territorial waters na, nasa kapaligid ng Pag-asa, gagawin pa nila yun. So again, babalik ako doon sa punto, we have all the intention to, one way or the other, manage or lower the tension, but there's always a question kung ganun din ba intensyon ng kabila. Yes. Do you think as a foreign policy expert and security analyst at matagal mo nang tinututukan itong nangyayari sa West Philippine Sea sa pagitan ng Philippine government and the Chinese government at yung mga nangyayaring harassment, do you think this is a step in the right direction? Kasi parang wala ba nangyayari doon sa mga diplomatic protests na sinasampan ng DFA kaya now they're resorting to a memorandum of understanding with the Chinese Coast Guard? Well, ang tingin ko, Kare, no, sa pananaw ng Department of Foreign Affairs, gusto nila pahupain yung tensyon kasi next year, tayo magiging chair ng ASEAN. So, kumbaga, pinapakita natin sa mga kapwa ASEAN member states natin, gusto natin dumating ang China doon sa summit, no? And of course, kung makikipag-usap tayo sa mga Chino next year, lalo na tayong host,
sana ma-manage natin o mapababa natin, mapahupa natin yung tension. Ayun, I think, no, it's a valid goal on the part of the Department of Foreign Affairs. But going back again to my question, ganun din ba ang intensyon o pananaw ng mga Chino? Well, do you think kakagatin ito ng China? Ang sagot ko dyan, Ray, your guess is as good as mine. It remains to be seen. Wow, No? okay. Kung gusto nila na bigyan, at least bigyan tayo ng recognition na since magiging kumbaga host and chair tayo ng ASEAN Summit next year, maaaring dumating pa. Of course, hopefully, kung darating doon yung pinakamataas sa literato ng mga China, si President Xi Jinping, and of course, darating si Donald Trump, malaking boosto sa ating, of course, diplomatic efforts. No, na hindi lang natin minamanage yung South China Sea dispute, nagkikreate rin tayo ng venue para mag-usap ang China at ang Estados Unidos para ma-manage naman nila yung strategic competition na nangyayari na lalo naman tumitindi sa ngayon. But again, at the end of the day, ang ano pa rin dyan na kumbaga sa pananaw ba ng China, lalo na magkakaroon sila ng plenary, yung Communist Party magkakaroon ng plenary session yung Central Committee, pag-uusapan nila na baka tumitindi na yung tension, baka kailangan nating i-manage to, baka dun pa lang bababa yung direktiba mula, of course, sa Military Commission, sa Chinese Coast Guard na siguro dapat, given tactical consideration, ipahupain muna natin yung tension. Alright. Kanina nabanggit mo, Rene, na nga pinapahupa yung tension, pinapahupa ng Pilipinas yung tension sa pamamagitan nitong inaalok na itong binubuong Memorandum of Understanding with the Chinese Coast Guard. Do you think very vital ang pag-attend at pag-participate ng China sa next year para sa ASEAN? Dahil tayo nga, ang Pilipinas nga ang magiging chairman o chairperson nito. How vital is China para dito sa ASEAN summit na ito next year? At ano ang maaring maging epekto kung sakaling hindi sila mag-participate next year? Wala akong doubt no, na magpa-participate in China kasi importante sa China yung relasyon niya sa mga ASEAN member states. No? Ang question talaga dito, no, will they take the extra mile para at least i-manage yung kumbaga, ang problema nila sa ASEAN, Kare, tayo eh. No, kasi halos lahat naman nine member states, probably in the case of Vietnam, ang talagang ang kumbaga problematikong relasyon nila dito sa 10 member states ng ASEAN yung relasyon nila sa Pilipinas. Kasi tayo lang talaga yung pumapalag sa pananakop nila sa West Philippine Sea, South China Sea. Tayo lang ang nagpapalakas ng alyansa sa Estados Unidos na of course, meron silang strategic competition. Tayo lang ang naghahanda for any eventuality sa West Philippine Sea, South China Sea, even Taiwan. So sa palagay ko, sa pananaw natin, no, nasa interest din ng mga Chino na pahupain itong tension na to. But of course, at the end of the day, ang nagdi-determine pa rin yan, Kare, yung Politburo ng Chinese Communist Party, ngayon pa plenum nila. Kung sa pananaw nila, titignan nila yung nangyayari sa buong mundo ngayon, tingin nila matindi na yung tension, baka lumala, dapat nilang pahupain. Kasi ganun mag-operate ang China eh. Tandaan natin, ang nagpapatakbo pa rin sa foreign policy, domestic policy ng bansang China ay ang Communist Party. Ako. Pero ayaw kong banggitin ito, Rene, pero are we alone? Is the Philippines alone in this fight na ipaglaban ang sovereignty ng Pilipinas dito sa West Philippine Sea? Has the ASEAN member countries... Yeah, unfortunately, Kare, kasi yung geography eh. No, kumbaga yung trajectory ng pananakop ng China, no, dito sa South China Sea, West Philippine Sea, nakadirekta sa Pilipinas, papuntang Pacific. So ayan na, kumbaga, biktima tayo ng ating geography. Sinasabi nila natin na strategic yung location natin, tama, but at the same time, this is also very challenging. So how does China, paano nyo pinag-aaralan itong kilos ng China? How does he manage to subdue, sabi na natin, subdue itong mga ibang ASEAN member countries like Vietnam, Indonesia? I think Indonesia is also very close to China ngayon. I just don't know kung anong usapin patungkol sa kanilang territorial waters. And of course, Cambodia, Myanmar, malalapit ito. Pero
how do they do it na on their nakukuha ng China na sumang-ayon itong mga ito? Financially ba? Dinadaan nila ito financially, economically? Well, unang-una Kare, elemento pa rin yan ng geography eh. Okay, binanggit mo Cambodia, sabihin na natin ang Laos, Thailand, continental Southeast Asian countries yan. Mhm. Kumbaga malayo sa kanila ang West Philippine Sea, South China Sea. Ang Indonesia, of course, very crucial yan. Pero again, matter ng geography eh. Hindi claimant state ang Indonesia. Kumbaga ang nasasagsaan lang sa Indonesia, yung katubigan nila doon sa exclusive economic zone nila north of Natuna Island. Okay. So ayun yung natatamaan sa kanila. And of course, talagang importanteng trading partner ng China ang Indonesia. Mhm. Lalo na yung sa export ng Indonesia ng mga minerals na kailangan ng China. Mhm. No? Again, elemento rin yan ng geography and of course, elemento, ano ba yung nakukuha ng China sa Indonesia? No? So, ayun nga yung reality, Kare. Hindi na rin natin naman pwedeng sisihin yung mga other member states ng ASEAN, even Vietnam, kasi sa kanila napaka-importante yung kanilang economic relations with China. Okay. Alright. So, wow. So ang talagang masasabi ba natin, Rene, na talagang ang nakakakuha na lang tayo ng suporta sa mga like-minded countries sa labas ng Southeast Asia? Well, sympathetic naman sa atin ng Vietnam, yung iba naman ASEAN member states as much as possible, gusto nila neutral sa larangan na to. Nasa sa atin yan kung paano natin sila makukonvince na we are standing firm sa pailarangan ng West Philippine Sea, South China Sea kasi nasa national interest natin to eh. Kasi Kare, at the end of the day, bawat member ng ASEAN, Association of Southeast Asian Countries, napaka-importante pa rin sa kanila yung national interest. Yeah, okay. Pero do you think by next year, kung sakaling mabuo at mapirmahan, ng Philippines o ng DFA at ng Chinese Coast Guard itong MOU na to, do you think that will also pave the way para maipasa na ang Code of Conduct sa West Philippine Sea? Nakikita ko rin posible yung Memorandum of Understanding between the Philippine Coast Guard and Chinese Coast Guard. Kasi hindi ito bago, Kare. Pumirma tayo nito nung panahon ni dating President Rodrigo Duterte. I think nung bumisita siya nung 2016, nung October 2016, isa sa mga nilagdaan nila noon, yung Memorandum of Understanding between the Philippine Coast Guard and the Chinese Coast Guard. So hindi ito bago. Okay. I-revive lang to. Meron ewan ko, natatandaan mo Kare, nung January 2020, meron pang dumaong na Chinese Coast Guard sa Manila Bay. Yes. Totoo. So, for example, so, posibleng makatag yan, pero yung malagdaan, possibly, Kare, sa lifetime natin, yung Code of Conduct is another matter. Okay. Talagang ilang henerasyon pa kaya ang dadaan bago mapirmahan yung COC? Ang medyo talagang obstacle dyan, pangalawa, sa tingin ng China talaga sa Code of Conduct, it's a matter of exigency eh. No? Kumbaga, bigyan lang natin ng pag-asa itong mga ASEAN member states na magsasign tayo ng Code of Conduct. Pero at the end of the day, it's really a matter of their exigency. And of course, madami rin sa mga Chino, no, member ng partido, even sa military nila, ang posisyon ganito. Atin na naman ang West Philippine Sea, South China Sea. Bakit natin bibigyan ng pagkakataon itong mga ASEAN member states na magkaroon ng say kung paano i-manage? So, yun yung tingin nila eh. Kanila na. Kaya nga mayroon silang 10-dash line eh. Well, yung bang claim na yan na kanila na ang West Philippine Sea dahil sa kanilang 10-dash na, isn't that being challenged by the US and other... Challenge yan eh. Sabi nga ng July 12, 2016 Arbitral Tribunal ruling, walang basihan yan under international law. Yan. Oo. Plus, yung regular na pagdaan ng ilang mga like-minded countries tulad ng US, ng Australia, ng Japan, dyan sa West Philippine Sea, does it prove na yung claim nila is non-existent? Kumbaga, china-challenge, Kare. It's being challenged, it's being disputed. Kaya hindi nila masasabi undisputable yung claim nila. Kasi yan ang palagi nilang sinasabi. Undisputable. Pag inaano nila yung historic claim nila, undisputed. Pero hindi.
It has been rendered moot and academic by the July 12, 2016 Arbitral Tribunal ruling. And of course, tina-challenge natin, no? Tayo mismo, tina-challenge natin yung mga mangingisda na nangingisda sa Scarborough Shoal, dun sa mga areas na yun, binibigyan natin suporta. That's a way of challenging them. Yung nagpapatrolya ang Philippine Coast Guard and the Philippine Navy, nagpapatrolya nun, we're challenging China. Then meron tayong tinatawag natin maritime cooperative activities. Nakasama natin ang hukbong dagat ng Estados Unidos, ng Australia, lalo na ngayon, no, papasok ang bansang Hapon. Kasi may reciprocal access agreement na tayo eh. Tapos with Australia, with New Zealand, so we will continuously challenge yung tinatawag ng mga Chino na undisputed claim nila sa West Philippine Sea, South China Sea. Alright. So, dapat ang bantayan pala natin dito, Rene, dito sa MOU na ito, na sa pagitan ng DFA, Philippine Coast Guard at ng Chinese Coast Guard, yung provisions ng MOU na yung mga provisions na yon na magbibigay din naman ng balance favor hindi lamang sa ibig sabihin para magkaroon din naman ng pagkakataon ng ating mga fisher folk na mangisda peacefully diyan sa west, lalo na sa mga traditional fishing grounds. Well, uulitin ko, Ray, katulad nga ng sabi ko, the effort of the Department of Foreign Affairs to push and convince China to sign a memorandum of understanding between the Philippine Coast Guard and the Chinese Coast Guard is, something that we have to basically consider as something very positive. Pero if I have to use this cliche, the devil is in the details. Nako, yun na yun. The devil is in the details. Yun ang dapat nating malaman. Ito inaantabayan. We're trying to get the side of the Department of Foreign Affairs. Kaya lang, they're still trying to iron out a lot of things, a lot of provisions. Nasa early stage pa naman siya. Pero we're nakapokus din kami dito sa World Service dahil importante ito na malaman ng taong bayan, Rene? Lalo na pa ngayon, malakas ang clamor ng taong bayan for transparency and accountability dahil sa mga nangyayari ngayon dito sa ating bansa, especially pag mga ganitong usapan. So maraming salamat, Rene. Thank you very much again for your professional insight on the matters being discussed. Thank you very much. Magandang umaga, Kare, at magandang umaga sa ating mga kababayan mula po sa Taiwan. Thank you very much. Ang ating pong Foreign Policy and Security Analyst, Professor Renato De Castro, live and direct from Taiwan. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo dito pa rin sa impilang Radyo Pilipinas World Service. Sa puntong ito, tayo naman ay dadako sa Philippine Ports Authority upang alamin naman natin ang sitwasyon ng ating mga pantalan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas na maaaring naapektuhan
ng mga nakalipas na bagyo, lalo na itong si Ramil, at update tungkol naman sa mga pantalan din natin na maaari rin naapektuhan ng sunod-sunod na lindol dito sa Luzon, Visayas, maging sa Mindanao. Kasama po natin ngayon ang ating Philippine Ports Authority spokesperson, Ms. Eunice Samonte. Ms. Eunice, magandang umaga. Si Ray Sampang ito sa programang Global na Tayo. Magandang umaga po at magandang umaga rin sa lahat na nakikinig at ngayong umaga po. Thank you very much, Ms. Eunice Samonte, sa pagpapaunlak po ninyo sa ating programa. Well, Ma'am Eunice, matanong lang po namin, may mga naapektuhan po ba tayo mga pantalan o ports sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas na dito sa nagdaang bagyong si Ramil, maging patuloy na pagtutok pa rin namin sa mga nag-i-epekto rin ng mga nakalipas na lindol, Ma'am Eunice, Miss Eunice? Nako, tama po yan. Actually, dito muna po tayo sa bagyo, no? Sa ating pong monitoring, mula sa kahapon, meron po tayong around 2,000 plus stranded passengers, no? 2,100 to be exact. Ito po yung mga pasahero na na-stranded dito sa ating mga pantalan sa Batangas, Mindoro, at dito po sa Panay Guimaras area natin. So, bagamat maaraw na po dito sa Maynila, no, marami pa rin po tayo ng mga pasahero na hindi pa rin nakakabiyahe dahil sa malakas na alon. So, pakiulit lamang po, Miss Eunice, mahigit sa 2,000 ang stranded? As of 6 a.m. po, meron po tayong 2,127 na mga pasahero na stranded po sa mga pantalan ng Batangas, Mindoro at dito po sa Panay Guimaras area. Naku ha. Pero are they being looked after ng local government unit at ng PPA? Sa ating pong pakikipagtulungan, of course, with the local government unit and sa ating din pong partner agencies, kagaya na lang ng DSWD, meron po tayong assistance sa ating mga pasahero, kagaya po ng mga ready-to-eat food packs from DSWD and of course yung mga cooked meals or hot meals mula naman po yan sa PPA. And sa ating pong mga pantalan, naka-ready naman po yung ating mga water refilling station, charging station, at mga kailangan po ng mga na-stranded na pasahero. Miss Eunice, ito pong pagkaka-stranded ng mga nasabi natin, mga kababayan natin, as due to Typhoon Ramil, okay? Pero wala rin po bang kinalaman dito? May mga na-damage bang ports tayo dahil sa mga nakalipas na lindol? Sa ngayon po, actually, last week nag-visit si PPAGMJ Santiago dyan po sa ating pantalan sa may Mati, no? Port of Mati sa Davao Oriental, no? Bagamat wala naman pong major damage sa ating mga pantalan, pero nagbigay po ng tulong ang PPAGMJ Santiago natin. Kasama na rin po ang DOTR para po makapagdala ng initial na mga pangangailangan doon, kagaya na lang ng mga mineral water at saka po mga food items at hygiene kit. Okay. Ma'am, may nagtatanong lang po dito, kamusta raw po yung Sorsogon Port? Sa Sorsogon Port, wala pa naman po tayong balita na stranded po doon, no? Ang ating pong monitoring as of 6 a.m., Batangas, Mindoro at Panay Guimaras po yung ating mga stranded. So, the rest of the ports na hindi po nabanggit ay operational naman po. Uy, okay. Sige po. And syempre, that also goes for the Batangas Port. Ano po, Miss Eunice? Okay naman yung Batangas Port. Okay naman po ang Batangas Port. Actually, operational naman po ang Batangas Port. It's just that meron lang ilang mga pasahero na hindi nakabiyahe kanina as of 6 a.m. Nag-aantay na abiso mula sa Philippine Coast Guard kung sila yung makakalaot na po. No? Kung meron pong malalaking alon, ay hindi po papayagan ng Philippine Coast Guard. But that's as of 6 a.m. po. Alright, Miss Eunice, alam kong may activity. You're attending an activity today as we speak, so I will not hold you for so long. Not unless meron po kayong may mga importante pa kayong anunsyo at paalala sa ating mga kababayan. Go ahead po, Miss Eunice. Yes, tayo po nananawagan na lang din po, no, sa ating mga kababayan na may balak magbiyahe, lalo na po ngayon paparating ang undas. So na po, ilagi niyo pong i-check ang inyong mga shipping lines kung meron pong biyahe bago po magtungo sa pantalan. So dapat po nakaka-receive kayo ng text o kaya email para po
updated kayo bago magtungo sa Pantalan para maiwasan natin yung mga stranded dahil po dapat nakakatanggap kayo ng update o status ng inyong biyahe. Yun lamang po at updated din po ang page ng Philippine Ports Authority. Kung meron man po kayong mga kailangang i-check, no, nandiyan po nakapost yung mga stranded kung saan-saan, saka po nakapost din yung mga kailangan at bawal dalhin kapag kayo po yung magta-travel. Yun lamang po. Maraming salamat po, Miss Eunice Amonte, spokesperson ng Philippine Ports Authority. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Alright, patuloy pa rin po tayo dito sa ating programang Global na Tayo, hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Kanina kausap natin si Miss Eunice Amonte, spokesperson ng Philippine Ports Authority. At nagtanong tayo kung ano yung mga kasalukuyang sitwasyon ngayon sa ating mga pantalan, sa likod nitong naranasan nating bagyong si Ramil, maging itong mga naranasan nating mga sunod-sunod na lindol, itong mga nakalipas na araw, both Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon, dadako naman tayo sa Bulacan. Kasi malaki rin ang naging epekto ng bagyong Ramil sa Northern Luzon, maging sa Central Luzon. Pag sinabi natin Central Luzon, hindi lang naman Pampanga yan, hindi lang Tarlac yan, kasama ho dyan ang Bulacan. So alamin natin ang sitwasyon sa Bulacan patapos itong bagyong si Ramil. Nasa linya po natin ngayon ang ating local DRRM officer ng probinsya ng Bulacan, walang iba kundi si Ginoong Manuel Lucban. Mr. Lucban, Ginoong Manuel, magandang umaga po. Si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo. Magandang umaga po sa inyo, Sir Ray. Opo, tama po yung nabanggit ninyo, no? Ang ating lalawigan ng Bulacan ay naapektuhan din po nitong nakaraang bagyong Ramil. So, nais ko lang po bigyan ng background na itong bagyong Ramil. A day before po ang tinatahak po nitong bagyong Ramil nung sabihin natin nung Sabado, ito po supposed to be ay may direksyon na pataas na northwest, no? Ang direksyon po nito. Pero nung ito po ay tumama na po ng Karamoan, biglang-bigla po na nag-iba ang direksyon nito. At ito po ay biglang napunta ng bumaba ng west ang direksyon. Yes, oo. So, sa ganitong pagkakataon, instead na tumama po sa Aurora at ang una po kasing advisory ng ating Pag-asa ay malamang na mapaapektuhan ang east side o yung bandang kabundukan ng ating lalawigan. So, nung nagbago po ang trajectory nito at ang naging direction po nito ay napunta po, imbes na papuntang Aurora, ay napunta po ng area ng Calabarzon, Bicol at Calabarzon area. So, in short po, ang lalawigan naman po ng Bulacan, instead na ang mountainous area ang tamaan, ay bigla pong napunta sa west side. Ang west side po ng Bulacan ay yung ating coastal areas. Yes, so, ito po, kung alamin natin yung coastal areas, ito po yung mula sa Ubando, Hagonoy, Kalumpit, Bulacan, Malolos, at ayan po yung ating mga primary coastal areas. So, bakit ko po nailahad ng ito? So, ito lang po yung higit na naapektuhan ng tag-ulan, na dire-diretso ng halos buong araw ng linggo.
So, kahapon. So, ang ulan naman po naramdaman natin ay hindi gaanong kalakasan, light to moderate rains lang po. Pero dire-diretso po halos buong mag-araw, pabugso-bugso po ito. Okay. So, sa kalagayan po ng buong lalawigan ng Bulacan, ang iba namang area, yung di po nasa coastal areas natin, similarly, light lang po yung naging ulan, light to moderate lang. Okay. Pero itong coastal area, kahit pa paano po, ay moderate, tsaka mas marami po yung accumulation ng rain na masasabi. Alright. So, Okay. in short po, kung ganun po ang naging situation lang, ang ating dams po na ating binantayan ay hindi naman po kaagad umabot sa kanyang spilling level na supposed to be. Ito po ang ating higit na tinitingnan, yung ating dam na 209 na hindi po umabot sa spilling level ng 212. Ito po yung Angat Dam. Na kung ito sana ay umabot at nagtuloy sa mountainous area, malaki po ang ating kinakabahan para magbaha. So dahil hindi naman po ganong umulan, hindi po ganon nadagdagan ang tubig ng dam, na kung saan ito po ay nagbababa, nagre-release ng tubig papuntang Ipo at gayon din papuntang Bustos Dam. So ito po sana yung atang kinakabahan, na kung saan kahapon ito po ay umabot lang ng 200 cms yung accumulation po ng tubig nito, at hindi naman di masyadong naka-apekto dahil pangkasulukuyang kahapon ay nasa yellow level lang po tayo, hindi kataasan ng Angat, ng ating Angat River. So in short po, tayo po ay hindi masyadong nagkaroon ng mataas na tubig sa ilog at hindi po ito nagdulot ng pagbaha sa lalawigan ng Bulacan, bagamat tayo po ay nagkaroon lang po ng dire-diretsong pag-ulang kahapon ng light to moderate po. Alright, pero Ginoong Manuel, bagamat hindi masyadong nakaapekto itong bagyong Ramil, lalo na dito sa Bulacan, especially particularly sa west coastal area ng Bulacan, like you said, Ubando, Malolos, ano pa yung isa? Ubando, Malolos, Bulacan, Kalumpit. Pero po yun, Hagonoy, kasama rin po. Pero may mga ginawa rin po kayo mga ano tawag dito, mga preemptive measures, no? Para dito sa mga kahapon po, nag-alert po tayo, if possible, lalo na yung ating areas po ng coastal, kung possibility po na mag-conduct ng evacuation, pero wala naman po tayong natanggap na ulat na naging kailangan ng forced evacuation. At ito pa po maganda, no? Ang isang lagi natin binabantayan dito ay ang high tide. Yun. So kahapon ay less than 3 feet po ang high tide. So plus yung ulan hindi naman po nakapagdulot ng pagbaha, kaya po hindi po na rin nating isinagawa pa ang preemptive evacuation, pero nagbigay po tayo ng paghahanda po para sa ukol na to. That's nice to hear, Ginoong Lokban, na hindi masyado nakaapekto sa Bulacan, lalo na sa west side ng Bulacan itong bagyong si Ramil, at kahit na ganun pa man, may mga preemptive measures pa rin kayong isinagawa para mas ma-lessen pa yung epekto nito. Kasi kaya kami napatawag, dahil alam naman natin, lalo ng ating mga kababayan, maging ng ating mga overseas Filipino workers, maraming area sa Bulacan, lugar sa Bulacan ang flood prone, at talagang hanggang ngayon may iba pa bang mga lugar sa Bulacan na lubog pa rin sa baha, Mr. Lokban? Sa ngayon po, yung sinasabi natin lubog sa baha, ayun talagang meron kasi po tayong area ng may sulaw na talagang ito over the year ay na po, yung San Miguel po natin ng Barangay San Miguel at Barangay Misulaw, dito sa area ng Kalumpit, ito po talaga ay mababa. So masasabi lang po na talagang yung water level nito ay mataas na sa kanilang level ng ilang taon na, parang about 3-4 years na po ito, na hindi na po natin masasabi na ito ay baha na baha dahil sa pagbagyong Ramil, kung hindi ito po ay pagbaba na ng water level sa area po nila. Ayun, okay. So that's good news pa. Magandang hatid niyong balita sa amin dito sa ating
himpilan sa ating programang Global na Tayo. So, maraming salamat po Mr. Lucban sa oras na ipinagkaloob nyo at thank you very much for keeping our kababayan sa mga Bulakenyo safe sa kabila po nitong banta ng bagyong si Ramil. Natanes, meron po kayong mahalagang impormasyon. Go ahead po, Ginoong Lucban. Maraming salamat po, Sir Ray, at lagi po tayo maging ligtas. Ang ating pong local DRRM officer ng province of Bulacan, Ginoong Manuel Lucban. At sa pamamagitan po ng panayam na yan with Mr. Manuel Lucban, tayo po ay unti-unti na magpipinid ng ating isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ano po? Pero ika nga, bago po ako tuluyang magpaalam, paalala lang, ano po, kung hindi pa ho ninyo nababasa yung e-magazine na Roots and Wings, ano po, na ika nga kasama na ika nga ang editor po doon ang kapwa nating Pilipino na si Miss Hilda Arenas, ano po. Puntahan niyo po at basahin niyo yung third quarter edition ng e-magazine na Roots and Wings, kung saan ang chief editor doon is ang country editor doon ay si Miss Hilda Arenas. Ano po? Punta lang po kayo kasi basahin nyo. Kasi dahil nakapanayam nila doon ang ating Philippine Ambassador to Ireland na si Ambassador Bautista. Espiritu pala. Oo nga pala, si Ambassador Espiritu. I'm sorry, Ambassador Espiritu. Iba yung ambassador na pumapasok sa isip ko. Si Ambassador Espiritu, siya po, si Ambassador Espiritu po ang ambassador natin ngayon sa Ireland. Which, itong embassy natin sa Ireland ay nagsara for a period of 13 years. Ngayon lang nagbukas ulit. Ano po, that's why napakahalaga po ng panayam na ito with Ambassador Espiritu ng Roots and Wings. Ano po? Punta po kayo doon sa kanilang website, yung isu.com. Isu, ISSUU.com. Ayan, ulitin ko ha, para mabasa po ninyo yung third quarter edition ng Roots and Wings kung saan tampok yung panayam kay Philippine Ambassador to Ireland, Ambassador Espiritu. Punta kayo sa kanilang website, isu, ISSUU.com. Ano po? At mag-i-follow nyo yung Roots and Wings. Ano po? And of course, binabati marami tayong mga gustong batiin din dito sa ating programa, yung ating mga Filipino community sa Hungary, yung Filipino community natin sa Singapore. Ano po? Magandang araw po sa inyo diyan. Yung Filipino community natin sa Croatia. Ano po? Good morning po sa inyong lahat diyan. Yung Filipino community natin sa Canada. Ayan, magandang morning. And of course, to Filipinos, Filipino community around the globe. Magandang umaga po sa inyo mula dito sa Pilipinas. At paalala na rin, please, paalala rin, ano po, sana po ay magkaroon kayo ng pagkakataon na bisitahin ang ating Radyo Pilipinas World Service Facebook page at ang ating Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Ating pong Radyo Pilipinas Facebook page, simpleng-simple lang, Radyo Pilipinas World Service. I-type nyo lamang po doon sa inyong Facebook browser, Radyo Pilipinas World Service. Lalabas na po yun. At paki-like and follow. Yan, ano po, yung ating Radyo Pilipinas Facebook page. Gayun na rin, yung ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service and paki-subscribe na rin po sa ating mga social media platforms. At i-download nyo yung ating PBS Radio app sa pamamagitan ng pagda-download ng eBox PBS Receiver. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Nawa nakapagdulot kami ulit ng impormasyon, balita at impormasyon at mahalagang kaalaman, lalo na sa mga kaganapan dito sa loob ng bansa, maging sa labas ng ating inang bayan kung saan naroon ang ating mga overseas Filipino workers. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!